Pagbati po sa inyo, Sir Nevkero, at sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Pakitago na lang po ako sa alias na Jake. Sa ngayon ay isa akong segment producer para sa isang public affairs program sa isang kilalang network. Bago ako nag-for good dito sa Pilipinas at naging producer, ay isa akong researcher para sa isang news agency sa India. Sa araw-araw ay karaniwang mga kaso lang ang hinaharap ko. Karaniwan means aksidente o patayan. Oo, karaniwan sa India ang ganyang kalala na mga insidente. Ang malungkot pa, sa dami ng kaso ay marami ang hindi pinapansin. Lalo na kung ang mga biktima, yung tinatawag na mga dalit o yung mga pinakamababang uri. Isang araw ay dumating sa opisina namin ang isang babaeng umiiyak. Si Mina. Humihingi siya ng tulong sa media dahil hindi raw pinapansin ng mga pulis ang kaso ng kapatid niyang nawawala. Isang halimbawa ang kapatid niyang si Arjun ng injustice sa India dahil sila ay mga dalit. May hinala raw siya na may kinalaman sa pakikipagrelasyon sa isang babaeng may asawa ang pagkawala ni Arjun. Sabi raw kasi ng mga kapitbahay ay nakita ng mga ito na sinakay sa kotse ng asawa ng babae si Arjun at mula noon ay nawala na siya. Tinanggap ng EIC namin ang kaso ni Mina. Hindi dahil gusto niyang makatulong, kundi dahil aniya ay developing case pa lang naman yun at posibleng magatasan ng husto. Ako ang inassign na humawak dahil ako ang Pilipino sa team at baka raw mas makinig ako kesa sa mga kababayan nilang medyo bias din. Ilang araw ang lumipas. Nag-iba yung kilos ng reporter namin na si Ramesh. Siya yung madalas nakausap ni Mina at nag-interview talaga sa mga kapitbahay. Sabi niya, napapadalas ang panaginip niya kay Arjun. Hanggang sa isang gabi na kauuwi lang niya, ay bumalik siya sa opisina ng nanginginig. Nagpakita raw sa kanya si Arjun. Duguan at paulit-ulit na sinasabing, ang daming ibon. Biglang napaupo si Ramesh sa sahig at napahawak sa ulo. Pagkatapos ay nagsalita siya sa ibang boses. Boses lalaki pero parang kinakapos ng paghinga. Ang sabi niya ay Jorbir Conservation Reserve. Pagkasabi noon ay bumalik siya sa ulirat. Pinagtagpi-tagpi namin ang mga sinabi niya na maraming ibon. Tapos ay yung reserve. Ang Jorbir Conservation Reserve ay isang lugar na kilala bilang feeding ground ng mga buitre. Dito nilalagay yung mga patay na hayop para kainin ng daan-daang buitre araw-araw. Sabi ni Ramesh ay malapit sa reserve tinapo ng bangkay ni Arjun. Inutusan agad kami ng aming editor na pumunta sa reserve sa pangunguna ni Ramesh. Pagdating sa labas ng reserve ay langhap sarap agad ang amoy ng bulok na karne na parang naninikit sa ilong. Nakakalat yung mga kalansay ng mga hayop na may nakadikit na pirasong natutuyong laman. Nakakapangilabot na nakakasuka. Pero ganoon talaga ron. Dumping grounds yon ng mga patay na hayop para makain ng mga vulture, jackal at iba pang scavengers. Pero bilang Pinoy na hindi sanay sa ganoong tanawin, bumaliktad talaga yung sikmura ko. Hindi ko na kinayang sumama kina Ramesh. Nagsuka na ako sa isang gilid tapos nagtatakbo na ako pabalik sa van. Pakiramdam ko kumapit sa damit at katawan ko yung amoy bulok. Ang lala talaga. Kinuwento na lang nila ang nakita nila nung bumalik sila sa sasakyan. Bigla raw bumagsak sa lupa si Ramesh. Tapos ay tumayo rin at naglakad. Nakasunod sa kanya yung mga kasama namin. At nang huminto siya sa paglalakad, ay nakita nila ang isang bungo ng tao. At sa tabi nito, isang plastic na singsing. Ang sabi raw ni Ramesh ay kay Arjun yun. Kaya pinulot niya. Tinawagan agad namin si Mina para ipagbigay alam sa kanya ang mga ganap. Ang bilis niyang nakarating sa reserve at nang makita niya yung singsing ay kinumpirma niyang kay Arjun yun. Tinuro din sa kanya kung nasaan yung bungo na nakita nila at iyak lang daw ng iyak si Mina. Nakilala kasi nito yung ngipin ng bungo na kulang ng ilang bagang. Si Arjun daw talaga yun. Ang sabi ni Ramesh, pinakita raw ni Arjun sa kanya kung paano ito pinukpok sa ulo ng ilang kalalakihan
bago tinapon sa labas ng reserve kinagabihan para ipakain sa mga buitre. Nung i-describe ni Ramesh kay Mina ang itsura ng mga sospek ay napaiyak na lang ito at hindi na nagsampa ng formal na reklamo dahil mabigat daw ang kalaban. Bigla ay hindi na rin niya kami pinahintulutan na ilabas pa ang kaso ng kapatid niya. Galit na galit tuloy yung EIC namin kasi ginamit lang daw kami ni Mina. Si Ramesh naman, takang-taka kung bakit sa kanya nagpakita si Arjun at siya pa yung ginamit para ipaalam kung ano ang karumal-dumal na sinapit niya. Ang pangalan ko po ay Theo. Sir Neb, basahin mo po sana ang kwentong katatakutan ko kahit may katagalan na nang ito ay mangyari. 8 anyos ako noon at nakatira kami sa liblib na baryo sa isang sulok ng Bicol. Lumang-luma na yung bahay namin noon at ito ay gawa sa kahoy. Hindi naman pawid kundi mga plywood ang aming dingding. Tapos ay yero ang bubong. May itaas ang bahay namin pero ang silong ay mababa lang. Kapag papasok ang isang tao sa silong ay kailangang nakayuko. Bali ang bahay namin ay kalahati ang mababa tapos may hagdan na 3 baitang para sa kalahating bahagi na mas mataas. Ang nakatira doon ay kami ng mga magulang ko at 3 kapatid. Tapos ay sila Lolo Felipe at Tito Sol na kapatid ni Mama at anak niya na si Kuya Merlin at Kuya Marvin. Sina tatay, lolo, tito at mga pinsan naming lalaki ay pare-parehong nagtatrabaho sa bukid. Madalas na naiiwan sa bahay ay sina nanay at yung bunso kong kapatid na 4 na taong gulang pa lang, si Camila. Ako, si Ate Anita at yung sumunod sa akin na si Roman ay pumapasok sa public school sa bayan. Pasensya na po sa napakahabang introduction. Sa palagay ko kasi ay mahalaga rin yan sa kwento. Minsan ay dumayo sa kabilang isla sina Lolo kasama sina Tito Sol at Kuya Merlin. Sinama sila ng mga kakilala namin para sa pamamanhikan. Bumalik din naman sila kinagabihan pero doon na nagbago ang lahat sa aming pamilya. Nagsimula kaming makapansin ng grupo ng mga maiitim na ibon na may mapupulang mga mata doon sa puno ng santol sa harap ng bahay namin. Natakot agad kami ni Ate at Roman kasi noon lang kami nakakita ng ganoong klaseng ibon. Nakatingin pa silang lahat sa amin sa tuwing lalabas kami ng bahay. Imagine nyo, yung mga maiingay na ibon. Tapos kapag lumabas ka ng bahay, biglang mananahimik. Tapos panonuurin ka. Nakadapo lang sila sa mga sanga ng santol. Tapos kahit saan kami magpunta, nakasunod ang tingin nila sa amin. Kitang-kita talaga yung galaw ng mga ulo nila na sumusunod sa amin. Sinumbong namin kina Lolo na natatakot kami roon sa mga ibon. Pero nung tignan niya yung mga yon, sinabi niyang mga galansyang lang daw ang mga yon. Kung tititigan daw naming mabuti, ay hindi talaga itim, kundi maberde ang kanilang mga balahibo. Makintab lang daw ang mga yon, kaya mukhang maitim. Ewan ba kay Lolo noon kung bakit hindi niya napapansin na parang minamatyagan talaga kami noong mga ibon. Maidagdag ko rin pala na noong mga bata pa kami, paborito naming maglaro ng saha ng saging. Ang gagawin namin ay kukuha kami ng matandang saha, tapos ay sasakay kami roon at magpapahila kay ate sa bakuran namin. Madamo sa isang panig ng bakuran namin at doon kami naglalaro para madulas ang paghila ng saha. May pamilyar na tunog ang dumudulas na saha sa damo. Kaya isang gabi na kami ay mahimbing na natutulog, ay ginising ako ni Roman dahil may naririnig daw siyang naghihila ng saha sa labas. Nakinig akong mabuti at tama nga siya. May ganoong tunog nga. Pero ang kaibahan lang, parang dahan-dahan yun. May tempo hila. Hinto, hila, hinto. Napatingin ako sa mga katabi namin sa banig. Kumpleto kami nila nanay, ate, Camila at kaming dalawa ni Roman. Sina tatay, lolo, tito at mga pinsan namin ay sa baba natutulog. Imposibleng si Kuya Merlin ang naglalaro ng saha. Pero sino kaya yun? Tuloy pa rin yung hinto at hila. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Napatakip ako sa bibig ko sa nakita ko.
Si Roman ay nagpipilit na sumilip din. Pero pinigilan ko siya. Nanginginig na ako sa takot at hindi ko alam ang gagawin ko. Sa kalikutan namin ni Roman, nagising na si nanay at pagalit na nagtanong kung ano ba yung nililikot naming dalawa. Kaagad akong yumakap kay nanay at si Roman naman ay nagmamadaling sumilip sa siwang. Hinila ko siya sa paa pero huli na dahil nakita na niya yung nakita ko at umiiyak siyang sumiksik sa amin ni nanay. Hinto, hila, hinto, hila. Tumigil ang tunog at nakiramdam ako. Si Roman ay tahimik nang umiiyak habang si nanay ay galit nang nagtatanong. Nagising na rin si ate dahil sa ingay namin. Ang sunod kong narinig ay tunog na parang may kumakalmot sa ilalim ng sahig sa silong. Doon ko na kinalabit si nanay at bumulong sa tenga niya. Nay, may kalahating taong ibon sa labas. Gumagapang siya. Hindi yata ako naintindihan ni nanay dahil pinaulit niya sa akin ang sinabi ko. Kaya inulit ko naman pero mahina pa rin ang boses ko. Kasabay noon ay narinig ko uli yung mga pagkalmot sa sahig. Bumulong uli ako kay nanay. Gumagapang siya papunta sa silong. Nariyan na siya sa baba, Nay. Dali-daling bumangon si nanay at binuhat si Camila. Pinababa niya kaming lahat papunta kay tatay. Tsaka lang kami nakapag-iyakan ni Roman ng mas malakas. Nung magising na si tatay at sabihin ni nanay na nakakita raw kami ng manananggal. Sa takot ko noon ay nakalimutan ko ng manananggal nga pala ang tawag sa kalahating taong paniki. Paniki at hindi ibon. Dali-daling lumabas si tatay at lolo na may dalang itak at asin. Lalo kaming napaiyak dahil natakot kami na mapahamak si tatay. Pero makaraan ng ilang sandali ay pumasok uli sila. Wala naman daw silang nakitang manananggal. Pero yung mga alaga naming manok at kambing sa kani-kanilang kulungan ay nagsisiksikan sa dulo at tahimik na tahimik. Para bang may kinatatakutan daw sila. Tandang-tanda ko hanggang ngayon kung paano igapang ng manananggal ang katawan niya sa damuhan. Inuunat niya yung mga braso bago hihilahin ang kalahating katawan. Hindi ko na matandaan kung nakita ko yung mukha niya. Basta maputla ang balat niya at napakaitim ng malalapad na pakpak. Kalat agad sa baryo kinaumagahan ang balitang sinalakay kami ng manananggal. Halos lahat ng kapitbahay namin ay nagpaabot ng payo para hindi kami malapitan ng nasabing aswang. Yung mga galansyang ay pinatataboy nila tatay dahil napag-isip-isip nila na baka nga kampunyo ng manananggal. Pinausukan nila yung puno ng santol at hinagisan yun ng asin para hindi makadapo yung mga ibon. Sa pagtataka nila tatay ay hindi nga nagawang makadapo ng mga galansyang sa puno. Mukhang mabisa nga raw yung asin. Pero bukod doon ay nagdiktik din sila ng bawang at pinagahagis yun sa bubungan, sa palibot ng bahay at maging sa silong para hindi makapunta roon yung manananggal. Kung noon ay sina nanay at Camila lang ang naiiwan sa bahay, nagkaroon ng rotation yung mga lalaki sa aming pamilya na may dalawang maiiwan para samahan sila sakali mang gabihin sa pag-uwi yung mga nagtatrabaho sa bukid. Katagalan ay humupa rin naman yung pangamba namin sa manananggal dahil hindi na yun nagbalik, gayon din yung mga galansyang. Pero parang hinihintay lang noon na makampante kami dahil isang gabi nagising ako sa mga anasa nila tatay. Pagdilat ko ay nakita kong yakap ni nanay si Camila. Kami naman nila ate at Roman ay nakakumot at may asin na nakapatong sa kumot. Bumangon ako at sinaway ako ni nanay. Pero hindi ako nagpapigil. Inayos ko na lang uli yung kumot kina ate at Roman. Tapos ay lumapit ako sa kanya. Sina Kuya Marvin at Kuya Merlin ay nakapwesto sa may bintana at may hawak na itak. Sabi nila ay nasa labas sina lolo, tatay at tito. Inaabangan yung manananggal na nasa bubong daw namin. Kinabahan agad ako, lalo pa at narinig kong parang may naglalakad sa bubong.
Napayakap ako sa nanay ko. Maya-maya nga ay nagkalabugan na sa bubong at nagising na sina ate dahil sa komosyon. Sina tatay ay nagsisigawan na sa labas. Napaiyak na ako sa takot. May naririnig na kaming mga pagaspas ng pakpak na para bang tandang na naghahanda para tumilaok. Pagkatapos ay narinig namin yung sigaw ni Tito Sol. Aniya, kapag nanggambala pa uli yung manananggal, ay babalikan nila ito dahil kilala na raw niya kung sino ito. Taga roon daw sa kabilang isla yung manananggal at ipagkakalat pa sa mga kapitbahay kung ano ang totoo nitong pagkatao. Ilang saglit pa at namalayan namin na pumasok na sina tatay. Dali-dali akong sumilip para tignan sila at nakahinga ako ng maluwag nang makita kong maayos naman sila. Pawisan at marumi pero wala naman silang galos at sugat. Ang sabi ni Tito Sol ay nakita niya yung mukha ng manananggal. Kahit daw nakausli ang bibig noon ay alam niyang nakita na niya yung babae. Taga roon daw yun sa kabilang isla na pinuntahan nila nang sila ay mamanhikan. Nakita raw niya yun na nakikikain sa bahay ng kanilang pinuntahan at patingin-tingin kina Kuya Merlin. Ilang na ilang daw si Kuya doon dahil maedad na pero pangiti-ngiti pa sa kanya. Magmula nga noon ay hindi na kami ginambala ng manananggal at ng mga galansyang. Totoo pala na kapag nakilala mo kung sino ang isang aswang ay mangingimi na ito na lapitan ka. Wala na yung bahay kung saan naganap ang kwentong isishare ko sa inyo ngayon. Dinimolish tapos ginawang pay parking space na lang. May isang bahay na paupahan noon sa amin. Sabi ay family house daw sana yung bahay noong pinapagawa pa lang. Titirhan sana noong mag-asawa kapag kinasal sila. Kaso ilang buwan bago ang kasal, naghiwalay yung dalawa dahil sa pangangaliwa. Binenta nila yung bahay, tapos yung nakabili naman ay ginawang paupahan yung bahay. Tapos yung unang umupa naman daw, may pagkabalasubas. May utang na 3 buwang upa noong umalis at tinrush pa yung bahay. Ang daming pinagsisira at iniwang bukas ang gripo sa banyo, kaya binaha ang buong bahay at lalong nadagdagan ng mga sira. Ang pagkakamali lang noong umupa na yon, may pinirmahan silang kasunduan sa bahay. Tapos may contact person pa sila na nilagay. Nahabol sila noong may-ari ng bahay at dinemanda. Dumami pa tuloy yung babayaran nila. Pinagawa uli yung bahay at pinaupahan. Pero parang may iniwang sumpa yung dating nangupahan. Dahil kung ano-ano na raw ang nangyari sa mga umuupa roon. Minamalas sa negosyo o trabaho, nagkakasakit, nagkakaaway-away at kung ano-ano pa. At maraming nakakapansin noon. Noong bagong lipat lang kami sa kalye kung saan nakatayo yung bahay na yon, ay kinausap kami ng mga kapitbahay. Buti na lang daw at hindi yung bahay na yon ang inupahan namin dahil malas yun. Doon na nga namin nalaman ang kasaysayan noon. Teenager na ako noon kaya sobrang invested ako sa mga kwento sa bahay na yon. Walang umuupa roon nang dumating kami. Ilang buwan pa ang nagdaan at wala pa ring umuupa. Siguro nababalitaan na nga na malas yun. Tapos isang beses na naglalaro kami ng basketball ng mga kapitbahay na naging barkada ko na rin, may nasagap kami na chismis. Dumating daw yung may-ari ng bahay at may kasamang mga foreigner. Akala namin ay bagong tenant yung mga foreigner. Pero nalaman namin na mga paranormal researchers daw ang mga yon. Tinitignan daw kung totoo bang sinumpa yung bahay. Kaya puro kamalasan ang dumadapo sa umuupa. Halos isang buwan na pabalik-balik yung may-ari at yung mga foreigner doon sa bahay. May kwento-kwento na sabi raw noong mga foreigner ay may nasisense na sumpa ang mga ito. Pero hindi matukoy kung saan dahil nagpapalipat-lipat yung sigil na nilagay sa bahay. Gumagalaw raw yon at umiiwas kapag malapit na siyang makita. Hanggang sa isang araw ay nakita na nga yun. Isang drawing na gawa sa putik. Hugis letter T at naka lowercase pero hindi mukhang krus.
ibon daw talaga yung drawing na yon at tagapagdala ng paghihirap at hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya o magkakaibigan. Kaya noon nagagawang magpalipat-lipat ay dahil nakakalipad kagaya ng mga ibon. Nakita yon sa ilalim ng isang piraso ng kahoy sa second floor. Ewan kung paano nakita noong mga foreigner. Pero may involved daw talaga na pagtatakbuhan sa buong bahay habang may hawak silang gadget na parang infrared scanner. Tinungkab yung sahig at yung part na may drawing ng letter T na ibon ay nilagay sa isang itim na bag bago binilad sa araw habang may nakatutok na magnifying glass. Kailangan daw kasi ay araw ang mismong susunog doon. Nakita ko yung part ng pagsusunog na yon at wala naman akong napansin na kakaiba. Pagkatapos noon, kinabukasan ay parang may positibong aura na yung bahay. Parang mas maliwanag yon at inviting. Naniniwala yung matatanda sa amin na nawala na yung sumpa roon sa bahay. At parang totoo nga, makaraan kasi ang halos isang buwan ay may umupa na. Tumagal sila sa bahay at wala naman daw silang problema sa negosyo at pamilya. Nagtagal pa nga sila roon ng makailang taon bago sila umalis para mag-migrate sa US. Sabi ng ilang kapitbahay ay nakita raw nila minsan yung unang umupa roon sa bahay. Ilang linggo pagkatapos maalis yung sumpa, patingin-tingin daw roon sa bahay at nagmamasid. Pero mukhang wala namang ginawang masama o hindi na umubra ang masamang gawain dahil nilagyan na ng proteksyon noong mga foreigner. Medyo nakakatawa lang kasi sabi ng mga kapitbahay namin ay halos 10 taon na rin ang nakakaraan magmula nang umupa ang mga yon sa bahay. Tapos parang may grudge pa rin kahit sila naman talaga yung mali. Ang kapal ng mukha, no? Tinrush na yung bahay, nag-iwan ng utang at naglagay pa ng sumpa. May mga tao talagang walang kasiyahan tapos mandadamay pa ng iba. Magandang araw po, Sir Neb. Ang pangalan ko po ay Irvin. Magsishare lang sana ako ng kwentong hiwaga sa inyo. Ito ang karanasan ng lolo ko na kinukwento niya sa amin hanggang sa noong siya ay mahina na at bedridden na. Sa kwento ni Lolo Pancho, meron daw puting uwak na nag-aalaga sa kanya magmula nang mamatay ang best friend niyang si Romeo. Sobrang malapit sila ni Romeo, kaya kahit hindi na namin siya inabot, ay Lolo Myong ang gusto niyang itawag namin sa kanya. Siyempre pa ay sumunod kami. Sina mama nga ay Tito Myong ang tawag sa best friend na yon ni Lolo, kahit maging sila ay hindi na ito nakilala. Sabi ni Lolo Pancho, mga bata pa lang sila nang magkakilala ni Lolo Myong. Niligtas niya raw yon sa pagkalunod sa ilog dahil hindi marunong lumangoy. Magmula noon ay lagi nang nakabuntot sa kanya si Lolo Myong. At sabi ay utang daw nito ang buhay sa kanya. Sa simula raw ay naiilang siya, pero kalaunan ay tinanggap na lang niya na meron na siyang anino na laging nakasunod sa kanya. Mabait, maaasahan, palabiro at mabuting kaibigan si Lolo Myong para kay Lolo Pancho. Madalas nilang bigyan ng pabor ang isa't isa. Kumbaga sa terms ngayong modern day, ay wingman nila ang isa't isa. Nagkakaroon sila ng mga nobya dahil sa mga tula ni Lolo Myong na ginagawang kanta ni Lolo Pancho, tapos ipanghaharana nila. Fast forward, nalunod si Lolo Myong sa isang bakasyon ng pamilya nila sa Aklan. Hindi kasama roon si Lolo Pancho dahil hindi siya pinayagang mag-day off ng amo niya sa tindahan ng mga palaman sa Bulacan. Sa isip ni Lolo Pancho, kung nakasama siya sa swimming ay hindi malulunod si Lolo Myong. Dinamdam niya yung kamatayan ng best friend niya nang may katagalan din. Pasalamat daw siya kay Lola Dita na naging sandalan niya sa panahon ng kalungkutan. Katagalan ay nagpakasal sila ni Lola Dita at nagbuntis si Lola sa una nilang anak. Nung manganak si Lola ay nasa trabaho si Lolo. May tumawag lang sa kanya sa opisina para sabihin na sinugod na nga sa ospital si Lola. Nagmamadali siyang nagpaalam sa trabaho pero hindi siya agad nakaalis dahil may isang puting uwak daw na nakadapo sa upuan ng kanyang motorsiklo. Natulala daw si Lolo dahil noon lang siya nakakita ng puting uwak
Kinilabutan nga raw siya at naisip na engkanto yun. Puti yung kabuuan pero mamula-mula ang mata, tuka at mga paa. Pinaalis daw niya yon sa motorsiklo pero nakatingin lang daw sa kanya. Ayaw daw niyang hampasin ang kanyang jacket dahil baka engkanto nga at kagatin siya. Pero bilang nagmamadali nga ay nakiusap daw siya sa ibon na umalis na ito. Inabot pa raw ng halos kalahating minuto bago yun lumipad palayo. Nagmamadali na si Lolo na sumakay sa motorsiklo at humarurot patungo sa ospital. Pero ilang kanto pa lang mula sa opisina nila ay napahinto siya dahil sa traffic. May nagkarambolang mga kotse at kitang-kita ni Lolo ang buong pangyayari. Napaantanda siya dahil kung napaaga ang biyahe niya ay tsak na kasali siya sa karambola. Doon niya naalala yung puting uwak na nakadapo sa motorsiklo niya. Pakiramdam niya raw talagang pinigilan siya noon para hindi siya madamay sa karambola. Pagdating ni Lolo sa ospital ay kalalabas pa lang ng panganay nila ni Lola. Babae ang anak nila at sabi ni Lola ay siya ang magpangalan sa bata. Dahil sa puting uwak ay pinangalanan niyang Blanquita ang baby. Si tita yon, Chiki ang palayaw niya. Kinuwento ni Lolo kay Lola Dita yung ukol sa puting uwak at kahit siya ay naniniwala na magandang pangitain ng uwak na yon at tagapagligtas ng lolo. Lalo pa nga at sa paniniwala ng marami ay tagapagdala ng kamalasan ang itim na uwak. Kaya pinagpalagay nila na kung puti ang uwak tagapagdala ng swerte. Sinuwerte nga kasing makaligtas si Lolo sa aksidente. Ang hindi nila alam ay umpisa pa lang ang pagpapakitang yon ng puting uwak kay Lolo na sa darating na panahon ay ililigtas siya noon sa iba pang kapahamakan at disgrasya. Ang sumunod na pagpapakita ng puting uwak kay Lolo ay minsang ginabi siya sa paglalakad dahil pauwi siya galing sa inuman ng mga kumpare. Malapit na siya sa tulay nang bigla siyang makakita ng anino ng lumilipad na ibon sa lupa. Pagtingala niya, naroon na naman yung puting uwak. Paikot-ikot sa ibabaw niya. Nagulat siya dahil naalala nga niya yung unang pagkakataon na niligtas siya nito. Nung mga panahon na yon ay 5 taon na si Tita Chiki at 2 taong gulang naman ang kambal na sina Tita Monet at Tito Romy na pinangalan kay Lolo Myong. Sa kalasingan ay binati pa raw ni Lolo Pancho yung puting uwak pero hindi siya nito nilingon o ano. Sa halip ay bigla itong lumipad ng pasugod sa kanya. Sa gulat ni Lolo ay napahiga siya sa gilid ng kalsada at nagpagulong-gulong sa damuhan dahil pababa yun. Nahilo siya, dala na rin ng alak kaya natulala na lang siya habang nakahiga sa damuhan. Ilang saglit pa, may natanawan daw siyang figura na naglalakad sa kalsada. Hukot yun at nakahubad. Sa tulong ng liwanag ng poste ay naaninag niya yung pagkapangit-pangit na mukha noon. Nanlaki ang mga mata ni Lolo at naisip niyang aswang yung nakikita niya. Nanahimik na lang daw siya at hinintay na makalampas yung aswang bago siya dahan-dahang gumapang paakyat sa kalsada. Muli niyang naalala yung karambola ng mga sasakyan at doon siya kinilabutan. Para bang binabantayan talaga siya nung ibon. May isa pang pagkakataon. Nasa palayan siya at nakayapak nang biglang dumapo ang puting uwak sa harapan niya. Para bang nagbabala. Nagulat si Lolo dahil sa mismong parte ng hahakbakan niya may ahas na gumagapang. Kung hindi siya hinarang ng ibon, malamang natuklaw siya. Minsan naman habang nag-aayos siya ng bubong, nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Pero bago pa siya tuluyang makabitiw, narinig niya yung ingay ng pakpak at huni ng uwak. Kaya bumalik yung ulirat niya at agad siyang kumapit mula sa bubong. Kasabay nun, may pamilyar na boses siyang narinig sa isipan niya. "Panchito! Kapit!" Paglingon ni Lolo sa ibaba, ay naroon sina Tito Romy at nagmamadaling iniayos yung hagdan para matuntungan niya. Sa bubong naman ay naroon yung puting uwak at nakatitig sa kanya. Kinilabutan siya nang maalala
yung narinig niyang boses. Hinding-hindi raw malilimutan ni Lolo Pancho ang boses ng best friend niyang si Lolo Myong. Dahil sa pangyayaring yon ay dumating ang araw na hindi na nakatiis si Lolo. Nang muling lumapit yung puting uwak at tumingin sa kanya, ay hindi niya inisip ang maaaring babala na binibigay nito. Sa halip ay tinanong niya yon. "Myong, ikaw ba yan?" Tumalon-talon yung uwak bago marahang dumapo sa balikat ni Lolo Pancho. Hindi niya mapigilang mapaluha. Doon niya tuluyang tinanggap na ang puting uwak ay walang iba kundi si Lolo Myong. Pagkatapos ay parang hinila raw siya ng uwak pa atras. Nagpadala siya at maya-maya may nagtakbuhan ng mga lalaki na may mga dalang itak. Nagkakagulo pala. Mabuti at nakatago siya kaya hindi siya nadamay sa gulo. Lumipas pa ang maraming taon. Isa-isa nang nauna kay Lolo yung mga mahal niya sa buhay. Namatay si Lola Dita sa edad na 80. Hindi naglaon, sumunod na yung mga kapatid ni Lolo Pancho. Pati si Tita Chiki ay ginupo na ng breast cancer. Si Lolo ay nanatiling malusog at malakas. Sobrang tanda na ni Lolo. Payat na yung katawan. Mahina na yung mga binti. Halos hindi na makabangon ng walang tulong. Pero malinaw pa rin ang isipan niya at wala siyang malubhang karamdaman. Kaya lang ramdam na raw niya ang bigat ng panahon. Pagod na siya sa buhay. Isang gabi ay pinatawag kami ni Lolo sa kwarto niya. Yung mga anak niyang natitira, kaming mga apo at mga apo sa tuhod. Nagpaalam na si Lolo. Ayon sa kanya ay muling nagpakita sa kanya yung puting uwak na para bang gusto na naman siyang iligtas sa kung anumang kapahamakan. Pero pinigilan na niya. Nakiusap daw siya na hayaan na siya nitong makapagpahinga dahil matandang-matanda na siya at napapagod na. Sa palagay daw niya ay naunawaan siya ng ibon dahil yumuko yun bago lumipad palayo. Napaiyak na lang kami at isa-isang yumakap sa kanya. Kalmado lang si Lolo noon. Maya-maya ay dahan-dahan siyang humikab. Huminga siya at pumikit. Sa gitna ng mga hikbi at panalangin ay tahimik kaming iniwan ni Lolo Pancho. Magandang umaga po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Pio. Kinahihiya ko rin kasi yung nangyari sa akin. Dahil sa pagiging babaero ko nung araw ay nalagay ang buhay ko sa bingit ng kamatayan. Nagkaasawa po ako ng taga Leyte. Kinasal kami sa West kahit na hindi pa kami masyadong magkakilala. Ang nangyari ay nagkaharap kami sa inuman dahil sa birthday ng common friends. Tapos may nangyari sa amin. At ayun, may nabuo kami. Sa ayaw at sa gusto ko ay kailangan ko siyang panagutan dahil pinagbantaan ako ng tatay at mga kapatid niyang lalaki. Sa totoo lang po ay maganda naman siya. Sexy at naging mabuting asawa. Kaso ako talaga dati yung tipo na hindi makontento. Nagkaroon ako ng ibang babae. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses na pampababae. Pero nagtataka ako dahil kada aalis ako ay may napapansin akong ibon na parang sumusunod sa akin. Gaya nung gabing yon na pinuntahan ko sa apartment niya yung babae ko. Nakita namin pareho na may ibong nakasilip sa bintana. Binugaw niya kasi natakot siya. Pagka-uwi ko ng bahay, nakaabang na yung asawa ko at alam niya na galing ako sa iba. Kaya galit na galit siya at binato sa akin yung mga pinggan. Natamaan pa nga ako sa ulo, pero siya rin ang gumamot sa akin. Hindi ko lang siya mapilit sabihin kung paano niya nasabi na galing ako sa ibang babae. Sumunod na insidente, hinatid ko ng motor yung isa pang naging babae ko. Tapos may ibon na biglang humarang sa daraanan namin. Kakaiba yung laki. Hindi namin maitaboy sa pagbugaw lang. Kailangan ko pang bumaba ng motor para lang mapaalis. Pag uwi ko, ayun, nagliparan na naman yung mga pinggan namin. Basta tuwing mambababae ako, laging may ibon akong nakikita. Hanggang isang gabi pag uwi ko, ay nadatnan kong madilim ang bahay. Wala yung asawa ko. Pag-check ko ng aparador namin,
ay mga gamit ko na lang ang naiwan doon. Kaya pala ay nilayasan na niya ako. Nung wala na siya ay nagsimulang mangati ang sarili kong ibon. Nang hapdi at panahikirot ng ari ko. Tapos yung pakiramdam na tinutuka ng ibon. Masakit na pagtuka. Napapaangat yung puwet ko sa sobrang sakit. Nung tignan ko sa salamin ay sugat-sugat na. Nagpagamot ako sa doktor. Kaso hindi nila matukoy kung ano talaga yung sakit ko. At lalo lang akong lumalala. Kaya nagpauwi na ako sa bahay. Kahit sinabihan ako ng doktor na hindi pa pwede. Pumirma na lang ako. Pagdating sa bahay, mas grabe ang sakit na nararamdaman ko. Namimilipit talaga ako at napapahiyaw ako kada umaatake. Alalang-alala ang nanay ko. Kaya naisipan niya akong dalhin sa albularyo. Doon namin nalaman na kinukulam pala ako. At ang lumabas sa tawas ay imaheng kamukha ng asawa ko. Payat, kulot ang buhok at may malalim na galit daw sa akin. Sinubukan kong puntahan ang asawa ko sa Leyte pero hindi niya ako hinarap. Hihingi sana ako ng tawad. Kaso ang tanging nakita ko ay isang kakaibang ibon na nakasilip sa bintana. Kinilabutan ako. Naisip ko yung asawa ko yata ang ibon na palaging nakasunod sa akin. Kaya lagi rin niyang nalalaman ng pambababae ko. Mukhang totoo ang narinig kong sabi-sabi sa lugar nila na ang pamilya nila ay lahi ng mga mangkukulam. Pero palaisipan sa akin kung paano naman siya magiging ibon. Ang alam ko lang na nakakapagpalit ng anyo ang mga aswang. Nung sabihin ko yon sa albularyo, sa tingin daw niya ay hindi aswang ang asawa ko, kundi isang mangkukulam na may alagang ibon. At ang ibon na yon ang inuutusan na magbantay sa akin. Kaya siguro alam niya lahat ng pinaggagawa ko. Hindi pa ako agad gumaling. Halos malusaw ang ari ko sa sobrang pagpapahirap na ginawa sa akin ng asawa ko. Yung ari ko lang ang may diferensya sa akin. Pero ininda ng buong katawan ko. Nanlupaypay talaga ako at dumating na sa punto na gusto ko na lang magpakamatay. Pero pinagtiyagaan akong gamutin ng albularyo. Gumamit siya ng salamangka para maipahatid sa mangkukulam kong asawa ang pagbabanta niya kapag hindi pa ako nilubayan. Awa naman ng Diyos ay umigi rin ang lagay ko matapos ang mahigit 1 taon kong pakikipaglaban sa kulam. Kahit ganoon ang nangyari ay pinuntahan ko pa rin ang asawa ko at humingi ng tawad kasi alam kong kasalanan ko rin. Pero kahit lumuhod na ako sa harap ng bahay nila ay hindi pa rin niya ako hinarap. Maski yung ibon hindi ko na nakita. Sabi ng mga biyenan ko, magpasalamat na lang daw ako at nakaligtas ako. Hayaan ko na lang daw ang asawa ko at wag ko nang guluhin pa. Mula nga noon ay tuluyan na kaming naghiwalay. Ako po si Dennis Cerneb. Share ko lang yung experience ko noong second year high school ako. Nangyari ito noong 2019 sa dati kong boarding house sa may QC. Alas 7 pasado na ng umaga. Nasa may parang lobby ako ng second floor. Naglalagay ng mga gamit sa bag ko. Napalingon ako sa hagdan kasi may umakyat. Si Ate Hazel, girlfriend ng isang ka-boardmate ko na si Kuya Robert. Kilala ko siya kasi madalas siyang bumibisita kay Kuya. Madalas pa nga ay doon siya natutulog. Nagtaka ako nung makita ko siya. Sa pagkakaalam ko kasi, doon siya natulog sa kwarto ni Kuya nung nakaraang gabi. Tapos pansin ko ring parang may kakaiba sa kilos niya. Medyo mabagal kasi yung lakad niya. Tapos nakayuko lang talaga. Binati ko siya ng magandang umaga. Hindi siya kumibo o lumingon man lang. Nanibago ako at nag-alala. Ang alam ko kasi ay masayahing tao si Ate Hazel. Nilapitan ko siya. Tinanong ko kung ayos lang ba siya. Huminto siya sa paglalakad. Doon na siya tumingin sa akin. Napaatras ako sa gulat. Namumutla kasi yung mukha niya at nanlalalim yung mga mata niya. Kinabahan ako. Gusto ko sana siyang kamustahin uli. Kaso hindi na ako makaimik. Hindi ko alam kung bakit.
Basta nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Pumasok siya sa kwarto ni Kuya Robert. Natauhan ako ng magsara yung pinto. Napatingin ako sa relo ko. 7:30 na pala. Malilate na ako. Kaya kinuha ko na agad yung bag at iba ko pang mga gamit. Tapos bumaba na ako ng hagdan. Binaliwala ko na lang muna yung mga napansin ko kay Ate Hazel. Pagkababa ko, ay tutuloy na sana ako palabas ng boarding house. Yun nga lang, natigilan ako nung makita uli si Ate Hazel. Naglalakad siya mula sa gate. Papunta siya sa hagdan ng mga boarders. Napahinto ako. Sigurado kasi ako na si Ate Hazel ang nakita ko sa itaas. At sigurado akong si Ate Hazel din yung kaharap ko nun. Pareho din ang dating niya. Nakayuko lang at medyo mabagal ang lakad. Sinubukan kong magsalita kahit na nanginginig ang boses ko. Tinanong ko siya kung papanong nakarating siya roon sa baba. Nakita ko na nga kasi siyang pumasok sa kwarto ni Kuya. Huminto siya sa harap ko. Pakiramdam ko ay may namuong laway sa lalamunan ko. Hindi na ako makaimik uli. Nag-angat siya ng tingin. Ganun pa rin ang nakita ko. Namumutla siya at medyo nanlalalim ang mga mata. Nilagpasan niya ako. Tubuloy siya sa hagdan. Napahinga ako ng malalim. Tapos nilingon ko siya. Bigla ay napamura ako sa hangin nung hindi ko na siya makita. Wala siya sa hagdan. Para bang bigla na lang siyang naglaho. Grabe yung takot ko nun. Pero nilakasan ko yung loob ko. Umakyat ako. Pumunta ako sa kwarto ni Kuya Robert. Lumunok ako ng laway. Kumatok ako. Pero walang sumagot. Kumatok uli ako. Tahimik pa rin. Ang lamig na ng pawis ko. Nung hindi talaga ako pinagbuksan ni Kuya Robert, ay pinihit ko na yung doorknob. Bumukas naman yung pinto. Pero halos himatayin ako sa nakita ko sa loob. Si Ate Hazel. Nasa kama at duguan. May nakabaon na kutsilyo sa liig. Si Kuya Robert naman, nakabigti sa may bintana. Napasigaw ako sa nakita ko. Dumating naman agad yung landlord namin. Siya na yung nagtawag ng mga pulis. Nalaman sa investigasyon na pinatay ni Kuya Robert ang sariling girlfriend bago siya nagbigti. Kung bakit sila humantong sa ganoon ay hindi ko na inalam. Ayokong madamay sa kaso. Lumipat din ako agad ng boarding house. Baka kasi bigla na lang silang magpakita sa akin. Nakakabaliw itong ikukwento ko. Hindi ko naman kasi akalaing totoo pala yung kinukwento nyo tungkol sa glitch in the Matrix. At na-experience ko pa talaga mismo. Bago ko pa nga pala makalimutan, ako po si Carl ng Dasma. Mga 4th year college student po kami. October last year ay nag-imbita yung isa kong tropa na si Kevin. Bumisita raw kami roon sa condo unit ng ate niya sa may QC. Palipas oras lang. Netflix marathon tapos konting kainan at inuman. Aalis daw kasi yung ate niya at masusolo niya ang unit. Agad naman kaming pumayag. Ako at yung dalawa pa naming mga tropa na sina Jay at Orly. Mula Dasma ay dumayo kami ng QC. Kami ni Jay ang nagdala ng inumin. Si Kevin naman ang nag-order ng mga pizza. Pero si Orly ay umalis muna dahil may pupuntahan lang daw na kamag-anak sa ospital. Pagkarating ay nanood na agad kami ng movies. Sabayan ng kainan at inuman. Pero wala naman kaming balak na maglasing. Saktong chill time lang talaga. Makalipas ang mga 3 oras ay nag-chat si Orly. Parating na raw siya pero hindi niya alam kung saan ang unit. Ako na yung nagpresentang bumaba para salubungin siya. Lumabas ako ng unit at lumakad papunta sa elevator. Habang naglalakad ay sandali akong napahinto. Napakatahimik kasi sa buong hallway. Wala akong ibang marinig maliban sa mga tapak ko sa sahig. Nakiramdam ako. Napansin kong parang kakaiba yung dating ng hangin. Pero binaliwala ko na lang. Bumaba ako ng elevator para mapuntahan ko na si Orly.
okay ako sa loob ng elevator. Pero nang bumukas ang pinto, nagtaka ako. Hindi kasi yung lobby ng first floor ang nakita ko. Lumabas ako. Tinignan ko yung sign sa gilid ng elevator. Nasa ikawalong palapag pa rin ako. Yun ang floor kung saan ang unit nila Kevin. Bumalik ako sa loob ng elevator. Pinindot ko yung ground floor. Pagbukas ay ganoon pa rin ang nakita ko. Pero sigurado naman ako na naramdaman kong bumaba yung elevator. Napakatindi na ng kaba ko nun. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lumabas ako uli. Bala ko sana na lumakad pabalik sa unit nila Kevin. Magtatanong ako kung may problema ba yung elevator. Lumakad nga ako sa direksyon ng unit. Yun nga lang ay hindi ko na naman marating ang unit. Medyo naguguluhan din akong ipaliwanag. Pero maglilimang minuto na akong naglalakad nun ay hindi ko marating ang unit nila Kevin. Napaka-imposible nun. Kasi hindi naman ganoon kalapad ang condo building na yon. Huminto ako sa paglalakad. Tumingin-tingin sa paligid. Tahimik pa rin at walang katao-tao. Kinikilabutan na talaga ako. Pero hindi ako pwedeng magpadaig sa takot. Kaya naman nagsimula akong lumakad pabalik sa elevator. Napakamot ako sa batok. Narating ko kasi yung elevator kaagad. Nakakapagtaka. Kasi nga 5 minutong lakad palayo na dapat ako noon. Nung bumalik ako, mga ilang segundo lang. Doon ko napagpasyahang wag na mag-elevator. Kahit malayo pa yung bababaan ko ay pinili kong maghagdan. Dire-diretso akong bumaba hanggang sa marating ko na yung lobby. Nakita ko naman agad si Orly. Napipikon na yung loko. Bakit daw ba ang tagal ko? Agad siyang lumakad papunta sa elevator. Hindi man lang niya ako hinintay na makasagot. Nabahala ako. Ayoko kasi sanang mag-elevator uli. Kaso wala naman akong pwedeng idahilan sa kanya. Sumunod na lang ako. Siya yung pumindot ng floor. Sa awa ng Diyos ay nakarating naman kami sa unit nila Kevin. Hindi naman kami nagmukhang pinaglaruan ng kung ano. Mula rin noon ay hindi ko na uli naranasan ng ganoon. Yun nga lang ay nananatili akong listo kung sakali. Ako po si Princess Cerneb, 39 years old. Sumulat ako para i-share itong kakaiba kong experience sa ex-husband ko na si Frank. Naghiwalay kasi kami noong 2018 kasi nahuli ko siyang may kinakalantaring babae. Bumukod kami agad ng anak namin na si Hana. 5 years old lang si Hana noon, kaya automatic na sa akin ang custody. Pero hindi ko naman pinipigilang bumisita si Frank sa bago naming bahay mag-ina. Every month ay pumupunta siya para magbigay ng sustento. Ginagala niya rin yung anak namin. Pinapayagan ko naman. Oo, galit ako sa kanya. Pero ayoko namang sirain yung relasyon nilang magtatay. Good provider din naman siya kay Hana. Hanggang sa lumipas ang 7 o 8 months pagkatapos naming maghiwalay. As usual ay dumating si Frank sa bahay para igala si Hana. Pag alis nila ay balik lang ako sa tinatrabaho ko. Sa bahay lang kasi ang trabaho ko. Mga 10 AM sila umalis. 11 nang lumabas ako sa bahay para sana bumili ng yelo. Pero pagkabukas ko ng gate, nagulat ako. Nakita ko si Frank na nakatayo sa gilid. Siya lang mag-isa. Wala si Hana. Nag-init agad yung ulo ko. Sinigawan ko. Talagang niratratan ko. Nasaan nga kasi yung anak namin? San siya naiwan? Ba't siya lang mag-isa ang bumalik? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang sa akin. Lalo akong nag-alburuto. Sino ba kasing hindi? Nanay ako syempre. Iniisip ko lang yung kaligtasan ng anak ko. Ang ginawa ko ay bumalik ako sa loob ng bahay. Kinuha ko yung cellphone ko na nasa may coffee table lang sa sala. Mula roon ay tanaw ko sa bintana ang siraulo kong ex. Tinawagan ko si Hana. May di-keypad na cellphone kasi yung anak ko para madali ko siyang makontak. Nag-ring yun at sinagot agad ni Hana yung tawag. Tinanong ko siya kung nasaan siya. Pero nagtaka ako kasi sabi niya
Nasa mall daw sila ng Papa Frank niya. Kakatapos lang kumain ng spaghetti at fries. Kinuha din ni Frank yung cellphone ni Hana at kinausap ako. Nanlalamig na ako nun. Nakatitig ako sa bintana. Nasa labas pa rin si Frank. Nakatayo sa gilid ng bukas na gate. Siya talaga yun. Itsura, tindig at pati yung damit niya nang sunduin si Hana. Pinilit kong magsalita. Sabi ko sa kausap ko sa phone na umuwi na agad sila. Masama kasi yung pakiramdam ko. Narinig ko pang sinabi ni Frank na dadaan siya ng gamot para sa akin. Binaba ko yung tawag. Bumalik ako sa labas. Pero nagulat ako kasi wala na roon yung kamukha ni Frank. Lumabas ako ng gate. Hindi ko siya makita sa daan. Lalo akong kinabahan. Kaya nanatili na lang ako roon. Hinihintay ko sila. Isa pa ay ayokong pumasok sa bahay kung saan mag-isa lang ako. Natatakot ako. Pero lumipas na lang ang 2 oras. Wala pa rin sila. Sinusubukan kong tawagan yung cellphone nila. Walang sumasagot. Umiiyak na ako noon sa takot at sa pag-aalala. Sinubukan kong tawagan uli yung number ni Frank. Doon na may sumagot. Pero hindi yun si Frank. Pulis ang nakausap ko. Ang sabi ay nabangga raw ang kotse ni Frank. Sa pool sa may driver seat. Patay si Frank pero ligtas naman si Hana. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ba yung nakita ko. Doppelganger ba o kung ano pang pangitain. Pero may part din sa akin na nagigilty masyado. Naisip ko kasi baka buhay pa rin si Frank kung hindi ko sila tinawagan at agarang pinabalik. Hi po, bossing. Vincent po. Kwento ko lang yung naranasan ko sa probinsya nila Lola. 2015 po ito nangyari. 21 pa lang ako nun. Kakagraduate ko pa lang ng college. Bilang laking Maynila, ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Lalo na po yung tungkol sa mga aswang. Ang hirap naman kasing paniwalaan na may mga ganoong nilalang pa. Ang resulta, ayun, talagang nawindang ako ng masaksihan ko kung paano kumilos ang mga ganoong halimaw. Namatay ang lola ko noon. Kaya mula Maynila ay napabiyahe kami papuntang Sorsogon. Kasama ko yung tatay ko na si Papa Eddie. Nakarating kami agad kinabukasan pagkamatay ni Lola. Linggo kasi nun, wala akong pasok. Kaya wala pa halos ibang tao na hindi malapit sa amin. Ang nag-asikaso ng burol ng lola ko ay ang pamilya ng kapatid ni Papa na si Tito Minggoy. Kinagabihan nga nun ay kami-kami lang talaga ang naiwan. Lalo na nung nakaalis na yung mga taga-dasal. Mga lampas hating gabi, ako lang ang nasa may sala. Nakabantay sa kabaong ni Lola. Natulog kasi sandali si Papa noon. Si Tito naman ay nagbanyo. Napatingin ako sa labas ng pinto. May nakita akong tao. Isang babae. Siguro nasa mga mid-20s. Nakatayo siya. Siguro mga 5 metro mula sa pinto. Kung titignan, ay parang ordinaryong taga-roon lang siya. Pero nagtataka ako kasi grabe yung titig niya sa kabaong ng lola ko. Ang ginawa ko, lumakad ako papunta sa pinto. Pero hindi ako lumabas talaga. Tinanong ko siya kung may kailangan ba siya. Napatingin siya sa akin pero hindi siya nagsalita. Inulit ko yung tanong. Doon na siya parang nagulat. Pautal niyang sabi na bibisita lang daw siya sa burol. Gusto raw niyang dumungaw. Kinutuban ako. Baka kasi masamang tao. Hindi ko nga naman kasi kilala. Kaso inisip ko rin na baka ma-offend kapag pinagbawalan ko. Kaya naman hinayaan ko siyang pumasok. Hindi ko lang inalis yung tingin ko sa kanya. Dumiretso siya sa tabi ng kabaong at dumungaw nga. Nadagdagan pa yung pagtataka ko. Kakaiba kasi yung titig niya kay Lola. Hindi ko alam pero parang malagkit. Napansin ko pa nga na sandali niyang dinilaan yung labi niya. Tinitigan ko siya. Kita kong naglalaway pa talaga siya. Kakatitig ko sa kanya
ay hindi ko na napansing dumating na pala si Tito. Napalingon ako kay Tito nung bigla siyang magtaas ng boses. Sinigawan niya yung babae. Pinapalayas niya yon. Sabi ni Tito noon, "Umalis ka ritong hayop ka! Hindi mo makukuha ang nanay ko! Lumayas ka rito!" Kita ko talagang natakot yung babae. Tumakbo siya palabas. Hindi pa man siya nakakalayo ay pinagalitan ako ni Tito. Sabi niya hindi ko raw dapat yun pinapasok dahil aswang ang babaeng yun. Pakay daw nun ay kunin at kainin ang bangkay ng lola ko. Hindi ako halos makapaniwala sa sinabi ni Tito. Siguro ay nakita niya yun sa mukha ko. Ang ginawa niya ay hinila niya ako palabas ng bahay. Kinabahan ako kasi baka anong gawin niya sa akin. Pagkalabas ay tinuro niya yung tumatakbong babae. Tumingin naman ako ron at gulat na gulat ako nang bigla na lang naging itim na baboy ramo yung tumatakbong babae. Basta nung una ay babae siya. Tapos sa isang iglap, wala na siya roon at bigla na lang may baboy ramo na tumatakbo palayo. Simula noon hindi na ako kumukontra kapag may sinasabi sila tungkol sa aswang. Sinusunod ko na lang. Kita ko na kasing totoo pala talaga sila. Ang totoo nga po ay habang nakaburol si Lola, ilang ulit ko pang nakita yung babae na nakatingin sa malayo. Sa kabutihang palad naman ay hindi niya nakuha ang bangkay ng lola ko. Itago niyo po ako sa pangalang Arnold. Nitong Pebrero lang ay nakulong ako. Truck driver po ako. Tapos nabangga ko yung motorsiklo na biglang nag-overtake. Injured yung rider kaya nakulong ako ng ilang araw. Sandali lang ako sa presinto kasi naareglo naman yung kaso. Pero hindi ko malilimutan yung nasaksihan ko habang nasa loob. May nakilala akong bilanggo roon. Halos sabay kaming napasok. Nauna lang ako ng mga 2 oras. Tawagin na lang natin siyang Mike. 24 years old pa lang siya. Pero nakulong kasi nanggahasa at pumatay ng 14 anyos. Ang malala pa, hindi ko siya makitaan ng pagsisisi. Mga bandang 3:00, dumalaw ang misis ko para ibalita sa akin yung update ng kaso ko. Tinawag din si Mike kasi meron din siyang bisita. Nakita ko na yung dumalaw sa kanya ay isang matandang babae. Tinitigan ko siya sandali. Hindi ko alam pero nanayo yung balahibo ko. Pakiramdam ko kasi may mali doon sa matanda. Pero hindi ko alam kung ano. Lumapit sa matanda si Mike. Narinig ko pa na nagtanong yung binata kung sino yung matanda. Pero hindi sumagot yung lola. Tinitigan lang niya si Mike. Tinanong siya uli ni Mike. Kaso ayaw talagang magsalita. Hanggang sa napikon na yung kasama kong preso. Sininghalan na niya si lola. Minura-mura niya. Lahat ng nandoon ay napatingin sa kanila. Agad namang may lumapit na pulis. Pinabalik nila sa kulungan si Mike. Yung matanda naman ay walang sali-salitang lumabas na rin. Hindi rin niya kinausap yung mga pulis. Akala ko talaga ay yun na yun. Pero may mas malala at kakaiba pa pala na mangyayari. Kinagabihan, mga 1:00 nun. Tulog na yung karamihan sa mga preso. Yung iba gising pa tulad ko. Tahimik lang na nakahiga. Napalingon ako sa labas ng selda namin. Kasi may narinig akong naglalakad. Pero wala naman akong nakikitang tao. Matatakotin ako. Kaya napapikit ako at napadasal ng tahimik. Ilang minuto rin akong ganoon hanggang sa narinig ko na lang na nagsalita si Mike. Tinawag niya yung bantay. Magbabanyo raw. Pinalabas naman siya sa selda para samahan sa banyo. Naging tahimik ang mga sumunod na minuto. Pero lahat kami ay nagulantang nang biglang magsumigaw si Mike. Naroon pa siya sa loob ng banyo. Dinig din naming kinakalampag niya yung pinto. Para bang hindi na niya ito mabuksan. Hindi ko nga lang makita yung banyo mula sa rehas na kinalalagyan ko. Naalarma pati yung bantay. Sa narinig ko ay hindi rin mabuksan ng bantay yung pinto. Tuloy-tuloy ang todong sigaw ni Mike. Nung una ay nagmumura pa.
Pero katagalan ay nagsimula na siyang magmakaawa. Lola, maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko sa apo niyo. May dumating na ibang pulis. Hindi pa rin talaga nila mabuksan ang pinto. Lumipas pa ang mga minuto. Kabadong-kabado na kami. Hanggang sa unti-unti nang nanghihina yung mga sigaw ni Mike. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na itong nahinto. Sunod ay nakita na lang namin na binubuhat na ng mga pulis yung katawan ng binatang preso. At hindi ako pwedeng magkamali sa napansin ko. Malinaw na may bakas ng kamay sa leeg niya. Nangungulay ube kasi yung marka na yon. Hindi lang ako ang nakapansin. Marami kami. Kaya alam naming may kung sino o ano na sumakal kay Mike sa loob ng banyo. Kinaumagahan ay napalitaan naming patay na nga si Mike. Hindi sinasabi ng mga pulis kung bakit. Pero alam namin ng iilang mga kasama ko sa loob nun kung ano ang nangyari. Sabihin na lang nating siningil lang siya ng hustisya. Habang nakikinig ako sa channel nyo, may naalala po akong karanasan ko noong 21 pa lang ako. Naisipan kong dumalaw noon sa mga lolo at lola ko sa probinsya. Kasi 1 linggo kaming walang pasok sa trabaho. Mahaba yung biyahe pero maayos naman akong nakarating. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot noon. Kasi nakita ko yung laki ng pinagbago ng bahay nila lola. Yung dating maganda at magarang bahay ay halos bumagsak na. Nagmistulang giray-giray na bahay. Yung gate na kalawangin na ay nakabukas pa. Napailing na lang ako nung malaman kong pati yung pinto sa loob ay nakabukas din. Pagpasok ko maayos naman ang mga gamit sa bahay at malinis ha. Kaya nagtataka ako kung bakit sa labas ay mukhang abandonado ng tignan. Ang mas kinagulat ko nung may makita akong matandang babae na nakaupo sa sala. Hindi ko siya kilala. Nakapuso ang buhok, mahaba ang damit na parang pangsinauna. Pero elegante ang dating. Kaya lang maputla ang labi. Gusto ko na sanang isipin na isa yung multo. Pero medyo kumalma ako nang tanguan at ngitian niya ako. Tumango at ngumiti rin ako sa kanya bilang sukli. Dahan-dahan pa akong lumapit. At sabi ko pasensya na, hindi na ako kumatok o tumawag man lang mula sa labas. Kasi nakita kong nakabukas na yung gate at pintuan. Wala naman siyang sinabi. Nanatili lang siyang nakangiti. Tinanong ko kung ano siya ng lolo at lola kong nakatira doon. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala silang ibang kasama sa bahay. Isa lang ang naging sagot ng matandang babae. Ang sabi niya ay bisita. Mag-uusisa pa sana ako pero narinig kong kumalampag ang gate na parang may mga dumarating. Kaya bumalik ako sa pintuan. Nakita kong sina Lolo Emeng at Lola Ponyang na pala ang dumating. Patakbo ko silang sinalubong. Nagulat sila at natuwa nang makita ako. Tinulungan ko na silang magbitbit ng mga gulay dahil mukhang umani sila sa taniman nila. Sabi ko, bakit nila iniwang nakabukas yung gate at pinto? Kung may makapasok akong masama ang loob. Sabi ni Lola baka nakaligtaan lang niya. Pero wala naman daw magtatangkang pumasok sa loob dahil kinatatakutan na ang bahay nila ng mga taga-baryo. Napakunot yung noo ko. Bakit naman ka ako katatakutan? Si Lola ang sumagot. Kasi raw ay lumang-luma na. Hindi na kayang ayusin ni Lolo at wala rin silang sapat na pera para ipaayos sa iba. Tapos bago kami pumasok sa bahay, ay tinanong ko rin sila kung sino yung babae na kasama nila sa bahay. Yun kasi ang nadatnan ko. Nagkatinginan si Lolo at Lola. Nakita ko sa mga mukha nila yung takot at pag-aalala. Pero sabi ni Lolo Emeng, wag ko na lang daw pansinin ang bisita nila. Isang beses kada taon ay bumibisita talaga si Senyora Madrid. Nagtaka ako. Sino yun? Bakit hindi ko kilala? Tsaka bakit hindi ko papansinin? Kwento ni Lola Ponyang, si Senyora Madrid ang tunay na nagmamay-ari ng bahay.
Sila ni Lolo ay mga kasambahay dati at katiwala lang doon. Pero dahil nga lahat ng mga anak ni Senyora ay nag-migrate na sa Amerika, kaya naman ang bahay ay iniwan na sa kanila at yun na nga ang naging tahanan nila hanggang sa pagtanda. Noon ko lang yun nalaman. Ang buong akala ko talaga ay sina Lolo at Lola ang nagpatayo ng bahay na yun. Hindi rin naman kasi naikwento sa akin ng nanay ko na matagal na ring OFW sa Hong Kong. Inaya ko na sila na sa loob na namin ituloy ang kwentuhan dahil lumatag na ang dilim at naghihintay na rin si Senyora Madrid sa loob. Nayanig ako sa sinabi ni Lolo na si Senyora ay matagal nang patay. Pero taon-taon ay hindi nakakalimot ang kaluluwa niya na bumisita roon. Ibig sabihin ang nakita ko pala na tumango at ngumiti pa sa akin ay isa na lang multo. Munti ko nang mabitawan yung mga bitbit kong gulay dahil sa takot na gumapang mula sa talampakan ko. Hinawakan ni Lola ang kamay ko at sabi ay wag daw akong matakot. Hindi naman nanggagambala ang kaluluwa ni Senyora. Nananatili lang siyang nakaupo sa paborito niyang upuan hanggang sa matapos ang pagbisita niya. Mabuti na lang pagpasok namin sa loob ay wala na si Senyora. Nakaalis na ang multong bisita. Good morning po sa inyo. Bea na lang po ang itawag niya sa akin. Magkukwento lang po sana ako. 2006 po nangyari ito. Naratay si Lolo Terio ko dahil sa halo-halong sakit. Nagsimula lang yun sa high blood at sakit sa atay. Tapos nadagdagan na ng kung ano-anong mga komplikasyon. Ang problema lang ay hindi tanggap ni Lolo ang nangyayari sa kanya. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa raw sana niyang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Aminado rin kasi mismo si Lolo na masama siyang tao. Mula noong kabataan pa niya ay marami na siyang naagrabyado at mga nasaktan. Basagulero daw kasi siya at mabisyong tao. Kaya nga kami na lang talaga ng Mama Daisy ko ang nag-aalaga sa kanya. Si Papa na nasa barko naman ang sumusuporta sa amin financially. Isang hapon umalis si Mama Daisy para mamalengke. Kami lang ni Lolo Terio ang naiwan sa bahay. Si Lolo ay natutulog sa kwarto niya. Ako ay nanonood ng TV sa sala. Doon biglang may kumatok. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang lalaki. Siguro mga 40 o 45 years old. Mistiso. Naka-long sleeve na puting polo at itim na slacks. Formal na formal kung titignan. Napalingon siya sa sinisilipan kong bintana. Ngumiti sa akin. Tinanong niya kung doon ba raw nakatira ang hinahanap niyang tao. Binanggit niya yung buong pangalan ng lolo ko. Tumango naman ako. Doon ako tumayo mula sa sofa at pinagbuksan ko siya. Nung kaharap ko na siya, bigla akong kinutuban ng kakaiba. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya kay lolo. Sabi naman niya, gusto niya lang bisitahin ng lolo ko kahit sandali lang. Sa isip ko ay gusto ko siyang tanggihan. Hindi ko kasi siya kilala. Pero nagtaka ako. Kasi bigla na lang akong nagsalita at pinapasok ko siya. Nagsalita ako pero hindi ko kagustuhan yun. Gumilid din ng kusa yung katawan ko para padaanin siya. Tumingin siya sa akin. Nginitian niya ako at nagpasalamat. Lumakad siya diretso sa kwarto ng lolo ko. Kahit hindi ko pa tinuturo yun sa kanya. Ilang segundo pa ay naikilos ko na ang isa kong paa. Kabado akong napatakbo papunta sa kwarto ni Lolo Terio. Iniwang bukas nung lalaki yung pinto. Pagtingin ko sa loob ay nakayuko yung lalaki. May binubulong siya kay Lolo. Tapos yung isang palad niya ay nasa dibdib ni Lolo. Narinig kong naghahabol ng hininga si Lolo. Nabahala ako ng todo. Papasok na sana ako para pagsabihan yung tao. Pero bigla na lang siyang humarap sa akin. Pagkatapos ay tuloy-tuloy siyang lumakad palabas ng pinto. Gusto ko sana siyang pigilan. Pero hindi na naman ako makakilos. Kahit anong pilit ko ay ayaw talagang makisama ng katawan ko.
Nakagalaw lang ako nang marinig kong nagsara yung pinto sa sala. Taranta akong napatakbo papunta roon. Binuksan ko yung pinto. Nagtaka ako nung hindi ko na siya makita. Napakabilis niyang nawala. Binalikan ko na lang si Lolo. Naghihingalo na nga siya at todo habol pa ng hininga. Kinuha ko sa bulsa ko yung cellphone ko para tawagan si Mama. Pero bigla na lang hinawakan ni Lolo yung braso ko. Pinalapit pa niya ako. Tinapat ko naman yung tenga ko sa bibig niya. Sabi niya sa akin, Hindi! Ayoko pa! Ayoko pang mamatay! Ayokong sumama sa kanya! Huwag mo akong ibigay sa kanya, Apo! Huwag! Yun ang mga huling salita ni Lolo Terio bago siya tuluyang namatay. Kinuwento ko kay Mama ang nangyari. Maging siya ay naguguluhan din. Hindi namin alam kung sino ba talaga yung lalaking yon at ano ang ginawa niya kay Lolo.